ilalim niya parang putek na lumulubog yung paa mo. Ngayong gabi sa pagpapatuloy ng ating food adventure sa Infanta Quezon, lulusong tayo sa Bakawan. Kailangan maubos ng lambat na to? Hindi po naman. Okay, great. Kasi akala ko aabot tayong Pacific Ocean. Pag maingay ata tayo, nabubulabog sila. Nakakapagka may gumagalaw po sa tubig. Ganon. Ha? Para mabulabog. Tamo? Sisigaw pa ako para mabulabog. Ganon ba? Wow! Oh! Magsisibak din tayo ng kawayan. Baka hanggang bukas pa ako dito. Tama naman, di ba? Kailangan lang... Wait lang. Don't give up. Konti na lang. Bongga. Gaano po karaming ganito yung kukunin natin? Hanggang hindi po puno. Pwede na ba yun? Opo, pwede na. At titikim ng masasarap na pagkain na sumasalamin sa kasipagan at pagiging mapamaraan ng mga taga-Infanta. Ang lambot na. Wow. Kinili ko talaga yung may taba-taba ng konti kasi para mas masarap. Parang amoy pa lang, na. Uy, ang sarap. Masarap po talaga. Tara na sa bayan ng Infanta Quezon. Itinuturing na mangrove haven of the Philippines ang probinsya ng Quezon. Sa Infanta matatagpuan ang 18% ng kabuoang mangrove forest sa probinsya. Isa sa mga importanteng ecosystem sa ating kalikasan ay yung mga mangrove areas. Kasi bukod sa ito yung pananggalang natin pagdating sa mga bagyo, sa mga mangroves din namumuhay or lumalaki yung mga isda. Nursery siya ng mga maliliit na isda. Dito sa Infanta Quezon, sobrang importante ng mga mangrove sa kanila. Kaya dito sa Mangroves View Adventure Park, talagang nagtatanim sila ng dagdag na bakawan. So dito makikita ninyo marami silang tinanim na hindi lang mga nipa pero pati na rin mga bakawan. Tapos dahil very healthy yung ecosystem dito, lulusong tayo ngayon dito sa kanilang brackish water kung tawagin. Marami daw kasing makukuhang isda dito. Yan! Anong klaseng isda makukuha dito, kuya? Bangus po. Bangus! Para makahuli ng bangus, kailangan munang ilatag ang lambat paikot sa bakawan. So yung tubig dito, yung tinatawag na brackish water. Yung brackish water, ito yung magkahalong tubig tabang at saka tubig alat. Usually sa mga brackish water, marami kang makukuha dun na mga alimango, mga shellfish. Dito, meron ding bangus, samaral at saka mga alimango. Yung ilalim niya parang putek na lumulubog yung paa mo. Pagka rito naman may kahoy na dito. Ano po? Pagka dito po, may kahoy. Lalapit po ako sa inyo. O dito mababaw na naman. Ang babaw lang ng tubig pero merong bangus dito. Talaga? Nakakaloka. Gano'n ba kahaba itong lambat na to? Haba po. Paano po ito may stick? Wala po naman yan. Yun na. Ano nga yan na? Ang alin? Naglongos po. Saan? Nakita mo? Baka nakalabas na sila. Nakita nila tayo. Huli na dun, oh. May gumagalaw. Ay! May tumalon! Uy, nakita mo may tumalon? Kailangan maubos ng lambat na to? Hindi po naman. Okay, great. Kasi akala ko aabot tayong Pacific Ocean. Hala! Nagtatalunan! Hay! Ano? Hindi ko gets. Bakit sila tumatalon? Kulong na sila. Bubugaw po sila. Okay na. Hala! Nakita mo yun? Nagtalunan! Pag maingay ata tayo, nabubulabog sila. Saka pagka may gumagalaw po sa tubig.
ganon? Ha? Para mabulabog. Tamo! 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 Sisigaw pa ako para mabulabog. Ganon. Wow! 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 Wang! Wang! Para mas maraming mahuli, kailangan daw hampasin ang tubig gamit ang kawayan para mabulabog ang bangus. Kung ako taga-bulabog. Wow! 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 Tinatakot ko sila eh. Wala namang effect. Parang mas effective pa yung sumisigaw ako. Pagkalipas ng ilang minutong pambubulabog, May gumagalaw! Ayan na! it's harvest time. Ayan, naka-ano? Nakalusot. Kailangan po yung sa... Yan. Palalabasin po siya. Oh. Okay. Tapos, tatanggalin. Ang hirap, komplikado. Okay, next. May nakita ako dito eh. Dalawa. Ha! Marami-rami dun. Ang dami nating huli. Manamis-namis daw at malinamnam ang mga bangus na nakukuha sa bakawan dahil natural at organic ang mga pagkain nito. Para ating mapatunayan, syempre kailangan natin yang tikman. At ano pa nga ba ang perfect na luto sa bangus kundi paksiw? Papakita ko naman ang pagluluto ng paksiw na bangus. Lagay lang natin yung talong sa ilalim. Tapos, bangus. Kaya natin nilagay yung talong para hindi siya masunog. Tapos, yung natirang talong, lagay uli natin sa ibabaw. Pagkatapos, lalagyan ito ng patis, sibuyas, bawang, luya, Pampalasa. seasoning, at saka paminta. Lagyan natin ng kaunting asin. Tapos, suka. Conforme sa gusto ninyong asim. Then, tubig. Tapos, sindihan na natin ang apoy. Takpan lang natin. Pakukuloy nito sa loob ng 5 minuto. Okay na siya. Ilalagay na natin ang ampalaya. Tapos, yung sili. Yan. Ilagay na natin lahat ng sahog niya. Then, takpan lang uli natin. Pagkatapos ng ilan pang minutong pagpapakulo, luto na ang paksiw na bangus. Ito naman ang hinuli nating bangus. Pinaksiw. Pinaksiw na bangus. Di ba may ibang bangus yung medyo parang may lasang lumot? Ito wala. Sarap. Sarap ng timpla ni Chef, ha? Fresh kasi yung bangus eh. Kaya lalong masarap. Isa sa mga ipinagmamalaking industriya sa probinsya ng Quezon ang paggawa ng lambanog. Malawak kasi ang plantasyon ng niyog sa lalawigan. Pero alam niyo ba na bukod sa niyog, pwede ring gamitin sa paggawa ng lambanog ang sasa o nipa palm? Alam niyo bang merong 3 uri ng lambanog? Lambanog na gawa sa niyog, lambanog na gawa sa kaong, at lambanog na gawa sa nipa. Ayan, napaliligiran po tayo ngayon ng mga nipa or kung tawagin nila sasa. Kukuha kasi tayo ngayon nung katas or nung tuba ng nipa at gagawa tayo ng nipanog or kung tawagin nila alak sa sasa. Medyo nakakalasing itong episode na ito. Tara na! Para makuha ang tuba, puputulin o kakaritan ng sanga ng nipa kung saan tumutubo ang bunga.
Tapos, hihintayin natin ngayon ng buong magdamag. Bukas, Bukas po, puno na yan. puno na naman yan. Meron na namang bagong tuba na magagawa. O kuya, kumuha pa tayo. So ito, meron kayang laman to. Uy, meron. Mabigat. Tapos, dito po. Opo. Ganyan lang. Ay, shucks! Sige po. Okay. Gaano po karaming ganito yung kukunin natin? Hanggat hindi po puno ito. Ganyan dito. Ma'am, Magkano ba ito? talas po yan, ma'am. Ganyan lang, di ba? Matigas po, ma'am, yan. Paano ko malalaman kung okay na? Ay, mga tatlong sanggit po. Mga tatlong photo. Yan, pwede na po, ma'am, yan. Pwede na ba yun? Opo, pwede na po. Paano mo nalaman? Nakatas na? Opo. Saan? Walang katas? Saan? Dandan po lang ang katas niya para Ayan, tumutulo na. Opo, yan. Oh, ayan ha, legit, Ayan po. tumutulo na. Pwede na Yan. talaga. Nakarit ka na. Yan, okay na po. Tara na po. Ang mga nakuhang tuba, iimbak muna sa mga drum na ito sa loob ng 3 araw bago dumaan sa distillation process. Ay, ganyan, nagbubula-bula. Parang matapang na suka. Ayaw Ganun po. ang lasa, ang amoy niya. Ang lakas ng amoy. So, iimbak lang itong mga tuba na nakuha natin, iimbak lang for 3 days hanggang sa ma-ferment siya. Pagkatapos nun, after 3 days, saan na po siya lalagay? Dito po, ma'am. Kaya na po natin po yan. So, nilalagay na ni Kuya dito yung tuba na finerment for 3 days. Tapos, papasok ngayon siya dito sa kanilang distillery. Actually, yung lambanog or yung nipanog, yun lang yung pawis. Yung niluluto kasi nila eh. Tapos, bag-evaporate yan, di ba? So, yung pawis ng tuba, yun yung nagiging lambanog. Dito siya dumediretso. Dito. Ayan. Lambanog na yan. Nakakalasing na yan. Ang distillation process tumatagal ng mahigit 2 oras bago maging ganap na nipanog. So, yung 13 container ng tuba, pag nilagay doon tapos niluto nila, magiging 2 or 3 galon ng lambanog. Ito na yung nagawa na lambanog. Pwede na tong tikman. Pwede po, ma'am. Talaga? Opo. Ilang proof yan? 70 proof. Parang amoy pa lang, na. Uy, ang sarap. Masarap po talaga. Masarap siya. Masarap itong lambanog nyo, Swabe siya sa sa lalamunan, Quezon po. Hindi siya hindi siya masyadong yung parang sobrang guhit. Tuwing may okasyon gaya ng fiesta, hindi raw mawawala ang nipanog. Bahagi na raw ng kanilang tradisyon ang pag-inom nito. Saktong tagay lang to. Yung maraming kwentuhan pa kayo, gano'n. Nakakarami ka po ng Makakarami ka pa ng Masarap po ang kwento. Oo. Yung iba kasing lambanog, parang talagang sobra yung guhit di ba? Ito parang swabing-swabe lang yung pasok talaga. Parang dito mo lang siya nararamdaman, tapos pagdating sa sa baga mo, parang, umiinit. Ganon. Pero masarap, masarap. Swabing-swabe. Hindi masyadong matapang na matapang. Okay na okay. Umiinit habang tumatagal Pero ang nipanog hindi lang daw iniinom ng mga taga-Infanta, hinahalo na rin sa ulam. Ang perfect dish para dyan, estofadong paa ng baboy. Okay, so nanguha tayo kanina ng nipanog or ng lambanog. Alam nyo ba na hindi lang tinutungga yung lambanog dito, ginagamit din panluto. Tama Yes, ba, ma'am. Kuya Randy? Yes. Sa mainit na mantika, igigisa ang sibuyas at bawang. Nilalagyan nila ng lambanog yung kanilang estofado kasi nakakapagpa-enhance ng flavor yung lambanog. Tapos, at the same time, meron siyang tenderizing powers. Tenderizing, di ba? Hindi. Alam naman natin na yung lambanog, tulad ng iba pang mga uri ng wine, ginagamit talaga ito sa mga, ng mga chef. Dahil nakakapagpalambot siya ng karne.
Tapos nakakapag-enhance siya ng flavor. Di ba usually yung mga French cooking, gumagamit sila ng white wine, di ba? Or ng red wine dun sa kanilang mga niluluto. Minamarinate nila sa wine. Dito, sa lambanog. Ilalagay na ang nipanog. Yun. So yan. Ay, naaamoy ko kaagad yung lambanog ah. Tapang ah. Takpan natin. Tatakpan po natin. At saka ito pakukuluin para manuot sa paa ng baboy ang lasa. So, habang pinakukuluan natin doon sa lambanog yung paa ng baboy, gagawa tayo ng sauce. So, ito po ay oyster sauce. Yes, ma'am. Lahat po ay hulog ka na lahat? Hindi, ma'am. Kalahati lang. Kalahati lang. Yan, Yan, ganyan. okay na, ma'am. Pwede na yan. Okay, oyster sauce to. Kasi yung estofado, para siyang may pagka-adobo na matamis, Yes, ano? ma'am. Ihahalo rin sa ginagawang sauce ang toyo, kalamansi at asukal. Pagkatapos, lalagyan ng laurel, paminta, dried banana blossoms at seasoning ang pinakukuloang paa ng baboy. Lalagyan po natin ngayon ng soda. Para saan po yung soda? Para mas mabilis lalong lumambot siya, ma'am. Ah, okay. Mas mabilis na lumambot. Tapos manamis-namis din yan eh, no? Yes, ma'am. Ayan, takpan natin. At saka ibubuhos ang ginawa naming sauce. Ayun! Ayan na. Hindi ko pa natitikman pero parang masarap na. Pagkukuluan ito sa loob ng 15 minuto hanggang sa lumapot ang sabaw. Lalagyan ng saging na saba, asukal, siling green at saka pakukuluin ulit. Okay na ito, ma'am. Okay na. Sige! Ayan, luto na ang Wow! ating estopado. Pero parang hindi ko na naamoy yung lambanog. Umano na siya, ma'am. Ano na siya, no? Ayun. Umalo na sa karne. Okay, patay na natin. Ayan. Makalipas ang ilang minuto, ilabas na ang kanin, luto na ang estofadong paa ng baboy. Sarap. Titingnan ko pa lang, natatakam na ako. So, ang magandang kapartner nito, kanin. Kanin. Tsaka lambanog. Yes, ma'am. At eto na po ang estofado ni Kuya Randy. Kanina niluluto pa lang to ni Kuya Randy eh. Excited na akong kumain eh. Siyempre, kailangan lagyan natin ng sauce. Wala akong serving spoon na sauce. Ayan na. Yan o. Diba? Tikman natin ito. Ang lambot na. Wow! Pinili ko talaga yung may taba-taba ng konti kasi para mas masarap. Diba? Naku naman! Napakasarap. Napakasarap. Ay, nako. Nasaan na ba si Kuya Randy? Kakaibiganin ko na talaga si Kuya Randy. Ang sarap! Panalong-panalo. Saktong-sakto lang, hindi siya matamis na matamis. Sakto lang yung nag-aagaw yung tamis, yung alat. May konting-konting hint ng asim dahil dun sa kalamansi. Pero feeling ko dahil sa lambanog din eh. Kasi na-enhance talaga yung flavor ng baboy. Ay. Sarap! Panalo to! Panalong-panalo to. Kalain mo, yung lambanog, hindi lang masarap inumin, pwede ring lutuin. Sarap! Ang mga ulam na natikman natin sa Infanta Quezon talaga namang panalo. Pero pagdating sa dessert, hindi rin sila magpapatalo. Ilang linggo na lang, simbang gabi na. Mahilig ba kayo sa puto bumbong? Dito sa Infanta Quezon, meron din silang version ng puto bumbong. Pero ganito ang puto bumbong nila. Napakalaki! Napakalaki. Ang tawag nila dito ay puto bumbong ng Infanta or
pasingaw sa kawayan. Sa loob daw nito, merong parang sticky-sticky na parang puto bumbong yung peg niya. Pero para magawa mo to, kailangan mo ng magandang kawayan na magiging parang steamer siya. Mangunguha tayo ng kawayan. Bongga. Teka, bitawan ko muna to. Mangunguha kami ng kawayan, kaya meron ako dito ang itak. Kuya, ba't po hindi to pwedeng kukunin? Gawa lang yun, matigas. Babak siya. Matigas. Matigas. Magulang. Gawa lang, Mabibiyak. mahirap balatan. Mahirap balatan. Gusto natin yung mura pa. Yung ganito po, Madaling balatan. madaling balatan, tsaka mura pa siya, tas makinis siya. Oo. Tapos, ang sabi rin sa akin ni Kuya Romel, iwasan din daw yung mga kawayan na merong bulo. Ito yung bulo. Ang tawag po dito ay yung bulo. Yan, yung parang ganyan. Naku, huwag niyo pong hahawakan yan kasi makati daw yan. Yan o, parang pag sinilip mo siya talaga ng malapitan, para siyang may buhok-buhok ng konti na basta makati daw yan. Ang mission natin ngayon, maghanap ng kawayan na makinis at mura pa at hindi yung mabibiak kaagad. Let's do it! Baka hanggang bukas pa ako dito. Mali ba itong ginagawa ko? Tama naman, di ba? Parang ano eh, dapat ata sakto doon sa ano. Ah! Ay! Ay! No! Yan! Oh, nabutas na! Ano? Malapit na? Pahinga lang po. Don't give up. Konti na lang. Bakit ayaw pa rin? Sobrang nipis na siya. Sige, kuya, kuha ka lang sa'yo. Sa iba mo. Dito ako pupwesto. Grabe yung suspense, ha? Ay, inuga na lang. Last na, guys, please. Kuya, putol na. Ba't hindi pa rin nabubuwal? Kuya, putol na Kuya, ba't putol na? Hindi pa rin nabiak. Kaya mo yan, kuya. Isa lang kukunin ko. Pero ang challenge, hindi pa natatapos sa pagputol ng kawayan. Gaano ba ito kabigat? Hindi yata kaya ito buhatin ng ganyan. Makakaskas ang likod. O, game. Hindi ko kaya. Wow. E di ikaw na. Hindi ko kaya. Konting putol lang, kuya. Pagod ako. Ang mga nakuha naming kawayan, lilinisin at tatabasin muna ni Kuya Ronel para magamit na pangluto sa pasingaw. Babalatan ito hanggang sa numipis ang kawayan at saka lilinisin ang loob. Sa pagluluto ng pasingaw sa kawayan, ilalagay sa isang bowl ang giniling na malagkit na bigas. Tapos sumunod po ay ito pong sinunog na asukal. Haluin po natin para po siya ay kumulay. Lalagyan din ito ng brown sugar, cheese, condensed milk, at melted butter. Tapos po lalagyan po natin siya ng giniling na mani. Hahaluin po natin maigi para po siya ay lumasa ng mabuti. Pagkatapos po nito ay ilalagay po natin siya sa malinis na ginawang kawayan. Lalagyan ng margarine ng kawayan at ibubuhos ang ginawang mixture. Tatakpan ito gamit ang dahon ng saging. Ngayon po ay atin na po siyang isisilid sa balde at nang po siya maluto na. Ngayon po ay lalagyan natin siya ng tubig. At saka iluluto sa uling sa loob ng 2 oras. Titingnan po natin kung luto na po siya. Gagamitan po natin siya ng stick
para po malaman natin kung luto na. Malalaman po natin pag siya luto ay yung hindi na po dumidikit ang laman. Pagkatapos ang nakakapagod na pagluluto ng pasingaw na kawayan, tikiman time na. Dami naman ito. Diyos ko. Wow. Tingnan nyo to, ha? Diba usually matigas yung kawayan, pero ito, tingnan mo. Oh. Oh, social, diba? Don't give up. Konti na lang. Maproseso at nakakapagod man, pagdating daw sa lasa, Eto na, yung pasingaw sa kawayan. Dami naman ito. Wow. Tingnan nyo to, ha? Diba usually matigas yung kawayan, pero ito, tingnan mo. Oh. Oh, social, diba? Galing. Oh, oh. Ay, para siyang tikoy na yema. So, yung texture niya, para siyang tikoy na parang kutsinta, na parang sapin-sapin, pero mas extra sticky. Okay naman siya. Mabigat nga lang talaga to sa tiyan, nararamdaman ko. Ayan, sige, taktak mo, kuya. Bongga! sa ating food adventure sa Infanta Quezon, Nakuha ko! Ay, bato. nasaksihan natin ang kasipagan at pagiging mapamaraan ng mga taga-Infanta. Wow! Rock salt na talaga! Ay, panalo! Ang mga biyayang kanilang nakukuha mula sa kalikasan, ginagamit nila para mas pasarapin pa ang kanilang mga lutuin Sarap! at mas pagyamanin ang kanilang kulinarya. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Uy, ang sarap! Ito ang Pinas Sarap.